Yan, si Bato de la Rosa. Lumitaw, nagpakita para umattend sa Senate Committee on Foreign Relations ni Amy Marcos. Siguro nabuhayan ng loob, no? Kasi akala nila may magagawa sila sa pag-iimbestiga at pakikipaglaban hinggil sa pagdakip kay Rodrigo Duterte ng ICC. Makapal din ang mukha nitong si Amy Marcos, no? Hindi na lang harapin yung kanyang kampanya. Sa bagay, wala naman siyang magagawa na rin sa kanyang kampanya. Hindi naman siya iboboto na ng mga tao. Kasi nga, mismong kapatid niya, tinatraidor niya. Yung pakayambayan. No? Ngayon, andun sila naman sa Senado. Mayroon na naman silang, Senate Conference on Foreign yun na nga, yung sinabi natin kanina, no? Foreign relation. So, ano naman kaya ang mga itatanong nitong si Amy Marcos sa ating mga senador, ano? Ang kapal ng mukha. Kahit anong gawin ni Amy Marcos. Talagang ano to para bagang sinasabi niya na ginawa nyo sa amin ang ganito, pues ngayon gagante ko at gagamitin ko ang nangyari kay Duterte. Parang ganun, ano, pati kapatid niya, no, binababoy niya ang panunungkulan, no, at saka yung mga nangangampanya, ito kainitan ng kampanya ngayon, ano, inyo pong pagmasda ng mga nangangampanya kung paano nila nililigawan ng mga paslit at ang mga senior citizen. Walang magkamali dito sa akin mga kampanya kasi wala naman. Talagang yung mga kalaban ko dito sa HOA, puro ano to puro Bong Revilla tong mga ano to, kasi doon sila nag-o-taking kay Bong Revilla. Hindi alam ni Revilla ultimong legality ng isang HOA, hindi alam ni Revilla, no? Paano pa natin nga ba iboboto yung ganyang klase ng dynasty na trapo na ay hindi pa marunong sa batas. Hindi nila sinusunod yung batas ng maliliit na samahan, no? Kinukonsente nila ang mga illegal. Kaya mga kapatid, wag na wag nyong iboboto yan, ano, mga tauhan ni Duterte, mga tauhan ni Marcos. Kawawa si Marcos dyan. Alam nyo, nilalaro lang nila yan si Marcos. Pag nakaupo na yung mga senador na yan na nagkukunwaring maka Marcos, nako, kawawa si Marcos sa totoo lang. Pagkakaisahan nila yan. At talagang ewan kung matapos-tapos na ba nga ang gulo sa gobyernong ito. Malabong matapos ang gulo sa gobyerno hanggat nandyan lahat yung mga nagkukunwaring maka Marcos na mga senador. Kung ako dito kay Marcos, okay lang yan yung ikinampanya sila ni Marcos, yung ipinakilala sila, kasi wala naman talagang i-endorse si Marcos kasi nasa oposisyon yung matitino, no? Pero ramdam ko yayakapin ni Marcos yung mga matitinong senador ng oposisyon na mananalo. Itong mga taga-Comelec po, bantayan natin. Yan si Garcia, no? Yan, atin yan bantayan, ano? Yang si Sina Rodriguez, hindi nyo dapat iboto yan, no? Sila Bondok, nako, mga sinungaling yan, mga tao ni Duterte yan. Hindi na pagkakatiwalaan lahat ng tao ni Duterte. 10, tandaan nyo, 10 ang senador ni Duterte na dapat itaob nyong lahat. Unang-una na si Bongo, at saka si Bato de la Rosa, Robin Padilla, Philip Salvador, no? At saka yan sila Bondok, no? At saka si Rodriguez, isa pa yan si Rodriguez, hangad niya na makaganti kay Marcos. Lahat yan gaganti kay Marcos, pati yung mga kalaban nila sa side kuno, kalaban kuno nila sa side ni Marcos. Magkakaisa-isa yan. Patatalsikin nila si Marcos sa totoo lang. Dahil yung mga yan, may mga hangarin yan na sila maging presidente sa 2028. O manok nila si Sara Duterte. Kaya mga kapatid, ating matyagan, no? Itong mangyayaring impeachment kay Sara Duterte at sa pagtakbo ng magkabilang mga senador na walang kakwenta-kwenta. Yan, nangangampanya, nanliligaw sa mga paslit at sa mga sinabilyar.
Nakaw, yan si Rebilla, si Rimulya, ay hindi si Rimulya, wala na po sa politika, nasa ahensya na po ang mga Rimulya, no? Nasa DOJ at sa DILG, no? At ngayon po ay itinutuwid na nila ang batas, no? Kung kaya't wala po, no comment tayo sa mga Rimulya ngayon. Ang Rebilla po, Rebilla, talagang trapo yan. Salin-sali na yan. Wala naman nagbago sa Cavite. Wala. Sa Bacoor, wala. Ang nagbago lang yung mga nasasakupan ng mga LGUs. Yung mga lugar na nasasakupan ng mga taga-LGUs. Yun lang ang nabago. Pero yung mga nandyan, Bacoor, naku, nire-reklamo ng gusto yan si asawa ni Bong Rebilla. No? Kaya, tama na po ang pakikipag-utuan sa mga yan. Tanggapin nyo lang ng tanggapin kung anong binibigay sa inyo. Wala namang kakwenta-kwenta yung mga yan. Hindi naman dapat na manalo talaga yan. Ay nako, kung ako pa nga, kung magagawa ko lang na, kung ino-honor lang sana ang isang boto, laglag kaagad ang ayaw natin iboto, di sana maganda. Kaso hindi nga Alam niyo, kapatid, nakakabuisit na talaga itong gobyerno na to. Wala talaga, wala. Kung yan at yan pa rin, nakakarimarim na yung mga pangalan nila, no? Bilyar, Rebilla, no? Yung mga Bato, puta, marami na may pangalan naman tunay. Bakit mga alias-alias ang ginagamit ng mga hudas na yan? Kaya tuloy, nawala na ang pagkadesente ng ating gobyerno, no? Nawala na. Kumbaga, gamitin nila ang mga tunay na pangalan, hindi mga alias. Kasi nga, mga mamamatay tao yan. Kaya, ginagamit nila mga alias. Pag sila napunta sa ibang bansa, sinong Bato hinahanap mo? Diba? Wala Ayan, nagpakita na si Bato de la Rosa, no? Pagkatapos hulihin ni Duterte, nawala yan si Bato de la Rosa, diba? At sabi nga, tumakas na, nagtago na. Ayan, lumitaw ngayon kasama si Amy Marcos. Mga traidor. Yung mga traidor magkakasama ngayon. Panoorin nyo po yan. Meron naman silang conference doon sa Senate, regarding sa relationship ng mga foreigner, ng mga foreign country. Nako, hindi na nagsawa ang mga lintek na ayaw patahimikin ang bansa, no? Bakit kaya ganon? Ang kakapal ng mga mukha ng kung sino pa yung mga sinusuka ng bayan, yung pa yung makakapal ang mukha. Sus Mariosep, patawarin tayo. Okay mga kapatid, sinisipag lang ako mag-vlog. Lahat ng nakikita ko, binablog ko kasi nabubuwisit na po talaga ako. Gusto ko po talaga bago lahat ang maupo sa ating Senado sapagkat maiba naman. At makita natin talaga yung kanilang mga isinisigaw at mga isa sa batas na para sa bayan, para sa mamamayan. Okay mga kapatid. Salamat. Yan po Thank you.